Ay na, huling pagkain mo na to. Tahimik, Lin mo, ang iyong nobya. Jiang Nana, ikaw ay inaakusahan ng panggagahasa. Ako nang gahasa. Janana, nung gabing yon. Walang nangyari, bakit mo ako itinatakwil? Ilang taon na, binigay ko na sa iyo ang bahay. Ano pa ba ang gusto mo? Lin mo, kahit magpanggak kang kawawa, wala pa ring magbabago. Sinira mo ako, gusto ko lang ng lalaking marunong rumespeto sa akin. Tama siya, Lin mo. Tingnan mo ang ginawa mong kasamaan. Ni hindi ka na nag-antay ng ilang araw. Kahit ang asong kalye na nag-aasawa, mas mabuti pa sa kanya, di ba? Janana. Palagi ka palang may ibang lalaki sa labas. Ngayon, harap-harapan pa sa hukom, siya. Siya ang may iba, gusto nila akong itakwil. Sila ang dapat dakpin sila. Huwag ka nang magdahilan. Hatol ng korte, ang akusado na si Lin mo. Nahatulan ng 30 taon sa bilangguan dahil sa panggagahasa. Ipatupad agad. Hindi ako sang-ayon, ako ay inosente, hindi sang-ayon. Papatayin kita. Kung may susunod na buhay, hindi ko na ulitin ito. Bakit ako nandito? Hindi ba't ito ang pagpapahayag ko ng pag-ibig kay Janana? Baka ako ay muling nabuhay. Ang tanga naman ito, nagpapahayag pa sa Campus Crush. Di ba siya nahihiya? Tignan mo ang itsura mo. Hindi ba't nagkasakit ito at nawalan ng malay? Mukhang nabaliw na ito sa pagmamadali. Lin mo, kahit tinanggihan ko ang pag-ibig mo, hindi naman dapat ganyan ang gawin mo. Kung ganoon, kung makakakuha ka ng ticket sa konsyerto ni Zauman, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lin mo, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Salamat, ayos lang ako. Nana, ang tiket ni Zauman. Umabot na sa 10,000 piso ang isa. Saan siya bibili niyan? Kung hindi makabili, problema sa ugali. Hindi niya kayang bigyan ako ng kaligayahan. Lin mo, baka mas mabuting maging magkaibigan na lang tayo. Bumalik na lang tayo sa dati. Nana, baka gusto mong pag-isipan ulit, Lin mo. Araw-araw siyang nagdadala ng almusal para sa'yo. Ibinalasak niya ang lahat, ganyan kabait na lalaki. Siguradong mabibigyan ka niya ng kaligayahan. Mahirap din sa akin na tanggihan siya. Pero, ni isang tiket sa konsyerto ni Zauman, hindi niya mabigay sa akin. Paano niya masasabing bibigyan niya ako ng kaligayahan? Pag-ibig na walang tinapay, hindi ba parang mamamatay ka sa gutom? Jiawan, ang dami mong sinasabi para sa kanya. Baka naman, ikaw talaga ang may gusto sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan, nagsasabi lang ako ng totoo. At saka, ang tiket, swertihan lang yan. Kahit may pera ka, hindi siguradong makakabili ka, sobrang. Hindi patas yung hiling na yon para sa kanya. Sa nakaraang buhay, ipinakulong niya ako. Si Swan lang ang dumalaw sa akin at doon ko lang naintindihan ang nararamdaman niya. Sa buhay na ito, hindi ko na siya pababayaan tulad ng dati. 100 beses siyang mas maganda kaysa kay Janana. Mabait, maganda ang puso, at galing sa may kultura, siya ang tunay na campus queen ko. Swan, gusto mo bang maging girlfriend ko? Seryoso ako. Dati, nabula lang ako. Ngayon, naliwanagan na ako, ikaw ang gusto ko. Ang bilis naman magbago ng puso, manyak ka ba? Jiawan, huwag kang maniwala sa kanya. Nga, paano kung malalaman kung totoo ka? Papatutunayan ko sa gawa. Gawa. Sige, ipakita mo nga. Ni isang concert ticket, hindi mo mabili. Gusto mo pang ligawan si Swan namin? Nangangarap ka lang. Ticket lang yan, madali lang sakin. Ikaw, ni isang telebisyon, hindi mabili ng pamilya nyo. Kahit ang pinakamurang silver ticket sa konsyerto. Mas mahal pa sa isang telebisyon. Kaya mo ba? Hindi naman kailangan ng ticket, ang mahal kasi. Gusto ko lang. Makilala ka ng gusto. Ito na ang hinahanap ko. Kung tama ang alala ko noong nakaraang buhay. Sisikat na artista na si Zauman bago ang konsyerto niya.
namatay sa aksidente. Kung ililigtas ko siya ngayon, ang ticket, madali na lang yan. Suwan, huwag kang mag-alala, makakakuha ako ng ticket para sa'yo. At hindi ko pa kailangang bumili, may maghahandog nito sa akin mamaya. Hindi pa nakakainom, nangangahap ka na. Sige. Abangan ko ang palabas mo. Pahiram ng bisikleta mo. Mukhang nahihiya na siyang manatili dito. Kaya naghanap lang ng dahilan para umalis. Gusto kong makita kung anong bagong kalokohan ang gagawin niya. Hoy, gising ka, okay ka lang? Hoy. Para lang talaga to para iligtas ka. Pasensya na. Si Zauman to, ang diva ng East Country. Ang ganda ng kutis ng diva. Mukhang kulang pa ang skills ko. Mas maganda sigurong mouth-to-mouth na lang. Tumigil ka. Hayop ka. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung sino siya? Bastos ka. I-report kita sa pulis. Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Huwag kang magdahilan. Sa itsura mo, hayop ka talaga. Man. Ikaw, gago ka. Hoy, ikaw yung nahulog sa ilog, ako ang sumagip sa'yo. Bakit parang kasalanan ko pa? Sagipin mo ako. Ikaw talaga ang sumagit sa akin. Totoo talaga. Pasensya na, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Ay naku, aking diva. Bakit ka ganyan, Kainga? Muntik ka nang mamatay. Alam mo, ewan ko kung ano nangyari. Bigla na lang bumigay ang preno. Ano ang pangalan mo? Ako si Lin mo. Salamat sa pagsagip. Babayaran kita. Hindi kaya pakakasalan mo ako. Sakto. May hihilingin sana ako sa'yo. Kung kaya ko, tutulungan kita. Gusto ko 2 silver ticket sa concert mo. Ganon lang. Di naman sa minamali ko. Pero, napakababa naman para sa ating diva. Ikaw ang nagligtas sa kanya. 2 silver ticket lang ang hihilingin. Kahit bilhin mo yan, mga 10,000 lang yan. Ano ba dapat ang hilingin ko? Fangting, kunin mo mamaya ang 2. Pinakamataas na ticket at ihatid mo mismo sa kanya. Opo. Nandito ang numero ko. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. Tickets, papahatid ko kay Fangting mismo sa'yo. Sabi ko na sa'yo, si Lin mo ay isang taong ubod ng hirap. Ilang araw mo pa lang siya kasama. Ninakaw na niya ang bisikleta mo. Nakakatawa talaga. Para sa akin, hindi ganon si Lin mo. Bisikleta lang ang ninakaw, ganun lang ang kaya niya. Sa tingin ko, nahihiya na siyang bumalik. Sinong nagsabing tumakas ako? Anong lakas ng loob mong bumalik? Hindi ka ba natatakot mahuli? Hiniram ko lang naman ang bisikleta. Naibalik ko na ngayon. Hiniram? Sa tingin ko, guilty ka lang at alam mong hindi ka makakatakas. Kaya naman ibinalik mo na lang siguro. Ano? Bilang lalaki, dapat may lakas ng loob ka. Mahirap lang kayo. Kaya normal lang na magnakaw ka ng bisikleta. Pero, tao ka pa rin. May pagkakaiba pa rin. Talagang hindi mo. Kayang pantayan si Huang Xiao. Mayaman ang pamilya niya. At yuhin niya ay Vice Mayor. Madali lang kay Huang Xiao. Makakuha ng 2 silver ticket sa konsyerto. Sinabi ni Lin mo hiniram lang niya yun. Hindi na kailangang maging masyadong masakit ang salita mo. Alam ko talaga siya. Mahirap lang sila. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Mas mabuti pang iwan mo na siya. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Walang besehan. Sabihin mo nga, bakit mo ninakaw ang bisikleta niya? Para sa i-ticket ni Zauman sa konsyerto. Tama. I-ticket niya para sa konsyerto ni Zauman. Maya-maya, may personal na maghahatid sa akin nito. Hoy, Lin mo, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo, pero may hangganan din ang pagmamalaki. Ay naku, muntik na akong maniwala. Personal pang ihahatid ng sikat na artista? Mas malamang pa yan sa panaginip. Suwan, huwag kang magkapaloko sa kanya. Pero sa tingin ko, hindi naman ako lolokohin ni Lin mo. Suwan, magising ka nga. Para din naman sa'yo to.
walang-wala siya. Kahit bisikleta, hindi kayang bilhin ng pamilya niya. Ang pinakamurang silver ticket sa konsyerto ay libo-libo na. Yung EIE ticket, hindi mo na alam kung kaano kataas ang presyo sa scalper. Paano niya makukuha yon? Sabi ko na walang gagastusin. Maya-maya, may personal na maghahatid sa akin ng tiket. May maghahatid pa? Alam mo ba kung sino ang mga may EIE ticket? Mga mayaman at makapangyarihan. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Isa lang siyang asong tinalikuran pagkatapos ng 3 taon. Wala siyang kakayahan. Huwag kang mamata. Hinahamon mo pa ako. Tama na, huwag na kayong mag-away. Nabigla lang si Lin mo. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Huwag na. Sabihin ko sa inyo, hindi na. Ako ang dating Lin mo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na class. Ang galing mo pang magpangga. Pati business card, fake. Talagang nakakadismaya. Ang kakayahan mong magsinungaling. Lin mo dahil mahirap lang ang pamilya mo. Wala ka man lang bahay o kotse. Pinapadala mo pa si Zhauman para bigyan ka ng ticket. Tanga ka ba? Tatawag na ako ngayon. Para sunduin niya ako at si Swan papuntang concert. Heto na. Tawagan mo na si Zhauman ngayon. Tawagan mo. Hoy, nahirapan ka na ngayon? Nagpapatuloy ka pa rin? Sige, kung talagang may magdadala ng ticket sa'yo ngayon, bibigyan kita ng 10,000 piso. Siguradong akin ang 10,000 piso na yan. Hoy, Zauman ba yan? Nandito ako sa Cloud City Restaurant. Dalhan mo ako ng 2 ticket na yon din. Ikaw, Zhauman yan, di ba? Maghanda ka. Gagawin kitang laruan. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa nagsasawa sa pag-arte? Si Zauman yung kausap mo sa telepono kanina. Nagpakita ka ng kawalang galang sa kanya. Talagang nag-arte ka pa Bakit hindi ka na lang mag-clone sa circus para aliwin kami? Nakakatawa ka talaga. Lin mo, alam kong nasaktan ka ng tanggihan kita. Malungkot ka, pero kung may sakit ka, dapat kang magpagamot, huwag mong pabayaan, kung hindi, dadalhin kita sa doktor. Huwag mo kaming maliitin pagdating nila. Magsisi kayo. Lin mo, wag na, hindi na ako pupunta sa concert. Umalis na tayo. Swan, maniwala ka sa akin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Maghintay ka lang dito, malapit na silang dumating. Suwan, matalik kitang kaibigan. Hindi ko kayang panuorin lang. Na masayang ang buhay mo dahil sa walang kwentang to. Umalis na tayo. Kahit ano ang mangyari, gusto ko pa ring samahan siya. Parang asong kumagat sa nagpapakain. Hindi mo nakikilala ang mabuting tao. Hindi ba't may magdadala raw ng kiket sa'yo? Ang tagal na, nasaan na sila? Naaksidente sila, ngayon dapat nasa. Ang dali-dali mo na lang magsinungaling ngayon Ito ang dahilan kung bakit hindi kita pipiliin. Umalis na tayo. Ara na. Linisin ang lugar, maghanda. Mga Gino at Binibini, umalis na kayo, babayaran namin ang lahat, pakiusap. Ano to? Bakit biglang dumami ang tao at mukhang masasama pa? Yun ang assistant ni Zauman, nagdadala siya ng ticket. Totoo ba talaga? Paano nangyari yon? Hindi totoo yan. Nasa labas ka ba? May nakasama ka ba? Hoy, nagnanakaw ka ba sa labas? Nahuli ka? Hinabol ka nila dito? Kahit bisikleta ninakaw niya, siguradong siya yon. May nakasama siya, kaya naghiganti sila. Suwan, tumakbo ka na. Huwag kang maapektuhan. Hindi ako alis. Naniniwala ako kay Ling mo. Suwan, tanga ka ba? Gusto mo bang makulong kasama niya? Huwag kang magpalinlang sa kanya. Nandito siya para magbigay ng ticket. Huwag kang mag-alala. Ikaw? Kaapat-dapat ka ba? Marlin, narito ang i-ticket. Tanggapin ninyo. Kaya, totoo lahat ng sinabi mo. Hindi pwedeng mangyari yon. Wala siyang pera o koneksyon. Paano siya nagkaroon ng EIE ticket? Sa akin, walang imposible. Ikaw, Pwedeng 2 tao ang isang EIE ticket. Pagkatapos ng 3 araw, pwedeng tayong pumunta sa concert. Lin mo, ang galing mo talaga. Based sa boses mo, ikaw yung sa telepono, na nagsalita ng bastos, di ba? ikaw. Sorry, pasensya na. Satsat lang yon. Kung magsasalita ka ulit ng ganyan, hindi kita papatawarin. Ikaw, Alis na kami. Suwan, tara na. Esan. Hoy, Lin mo, gusto ko rin sumama. Dapat mo akong isama. Bakit?
Para sa akin yung tiket, para ma-impress mo ako. Sa akin talaga yan. Hindi ka naniniwala na makukuha ko ang EA ticket, di ba? Bakit ngayon humihingi ka? Umalis ka dyan. Sinigawan mo ako. Hindi mo yon ginagawa dati. Galit ako. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang ticket, hindi kita patatawarin. Gusto mo ng EA ticket? Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi mo itinago ang tungkol sa ticket, hindi kita iwan. Gusto ng babae na malakas na lalaki. Mali ba yon? Nana, sinabi na sa iyo ni Lin mo. Maraming beses. Hindi ka naniniwala sa kanya, minamaliit mo siya. Hindi niya itinago. Bakit hanggang ngayon? Nag-iinarte ka pa rin? Suwan, bakit pati ikaw naloloko sa akin? Lin mo, noong bata pa ako. Hindi pa ako maunawaan. Takot lang ako masaktan. Bigyan mo lang ako ng ticket, hindi na ako magagali. Noong wala pang ticket, nagmamalinis ka. Ngayong nahuli ka, nagsisip-sip ka na. Lin mo, yung ginawa ko sa'yo dati. Mali talaga ako. Ipinapangako ko, hindi na kita maliitin. Huwag mo siyang pakiusapan. Naloko tayong lahat niya. Ang galing mong magpanggap, ha? Muntik na rin akong maloko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi kanina na si Zhauman mismo ang magbibigay ng ticket? Eh bakit isang grupo na hindi natin kilalang tao ang dumating? Assistant iyon ni Zhauman. Iwan, mga extra lang iyon na inarkila mo sa isang grupo ng di kilalang tao lang. Sinasabi mong assistant ni Zhauman? Lin mo, para lang magyabang. Ginago mo kaming lahat. Nasaan si Zauman na sinasabi mo? Abala si Zhauman, kaya assistant ang nagdala ng ticket. Kung kilala mo si Zhauman, mayroon kang autograph picture niya, di ba? Nagmamadali ako kanina, hindi ko dinala. Wala kang ebidensya. Nagsasalita ka ng walang basehan. Ha? Lin mo, bakit hindi mo sabihin? Gusto ka ni Zhauman, pakakasalan ka pa? Dapat may hiya ka naman. Lin mo, palagi kang gumagawa ng pek. Hindi ko akalain na ganyan ka. Wala kayong ebidensya, huwag kayong magbintang ng walang basehan. Alam mo ba ang kalagayan ng pamilya mo? Magtataho lang pamilya mo, pero ginamit mo ang kera. Para makila ng extra, para lang masatisfy. Ang pagiging mayabang mo. Mahirap ka. Gusto mo pa ng concert? Malamang, wala kang ang pamasahe papunta sa concert. Nana, sobra na ang sinasabi ninyo. Totoo naman, mahirap talaga siya. Ganito na ang sinasabi ko. Bakit hindi niya ako pagsalaparan ng pera? Ha? Kung mahirap ka, huwag kang magpanggap na mayaman. Huwag si Ocean, magbabago ang kapalaran. Huwag mong maliitin ang mahirap. Sa loob ng 3 araw, magiging pinakamayaman ako dito. Ikaw lang? Madali lang para sa akin na kumita ng pera. Paano? Sa pagnanakaw ng bisikleta? Lin mo, sobrang nabigo ako sa'yo. Akala ko nagbago ka na, hindi pala. Parang putik na hindi mayahon sa pader. Pagkatapos ng bukas, magiging multimilyonaryo na ako. Ikaw, ayos ka lang ba, Suwan? Mas mabuting umalis ka na sa kanya. Isang palabero lang siya. At wala namang kera. Baka nga. Manghingi pa ng pera sa'yo balang araw. Nga, kung kaya mong kumita ng ganoong kalaking pera. Luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Sige, hintayin nyo lang. Nagpapanggap pa rin. Nana, nakakahawa ang kapalaran kapag matagal kang kasama ng ganyang pobre. Alis na tayo. Ano man ang sabihin niyang Master Huang, yun ang tama. TSK. Lin mo kung wala kang pera. Pwedeng ipahiram ko sa'yo. Hindi na. Tutuparin ko ang sinabi ko. Sa loob ng kalahating buwan, kikita ako ng halagang hindi nila kayang isipin. Buti na lang. Naalala ko pa ang mga numero ng unang ilang grupo sa susunod na season ng Red and Blue Ball. Ito ang magiging unang malaking kita ko. Ang naalala ko lang ay ang unang 6 na grupo ng numero. Boss, ilagay mo ang unang 6 na grupo ng Red and Blue Ball. Magkano kung bibilhin ko ang huling grupo? 10,000. Ang mahal naman. Kung kaya mong bilhin, bilhin mo. Kung hindi, huwag kang makialam dito. Umalis ka diyan. Lahat ng ari-arian ko, 5,000 piso lang ang halaga. Kailangan kong manghiram ng pera sa taong mapagkakatiwalaan ko. Kanino kaya? Suwan? Pareho lang, magiging multimilyonaryo na rin ako. Pagdating ng panahon, doble. Hindi 10 beses kong ibabalik sa kanya. Ano? Manghihiram ng pera? Biglaan niya, pero huwag kang mag-alala. 10 beses kong ibabalik sa'yo.
Pero, para saan ang ganoong kalaking pera? Bibili ako ng red and blue ball. Ano? Susugal ka? Ere, hindi pagsusugal yan. Maniwala ka sa akin ngayong pagkakataon. Garantiyadong angat ako. Ikaw, manghihiram ka lang ng pera. Bakit ka ganyan kalapit sa akin? Ano? Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Naniniwala ako sa'yo. Kukunin ko na ang pera para sa iyo. Xiaowan. Maniwala ka sa akin, babayaran kita ng 10 beses, Xiaowan. Huwag kang mag-alala, sa buhay na ito, hindi kita pababayaan. Xiaowan, tayo na. Bakit bigla mong sinasabi to? Hindi ako basta-basta papayad. Paano kita mapapapayad? Depende sa swerte mo. Kapag nanalo ka, saka tayo mag-usap. Sige, usap na yan. Xiaowan, huwag kang maniwala sa walang kwentang to. Ang kapal ng mukha mo. Anong ginagawa ninyo dito? Kung hindi pa ako darating, hindi malalaman ni Suwan kung gaano ka siya nilinlang, Lin mo. Ang laki ng pagkadismaya ko sa iyo. Niloko mo ang pera ni Suwan. Ngayon, niloloko mo pa ang puso ni Suwan. Wala nang pag-asa sa iyo. Akala ko dati, wala ka lang kwenta. Pero hindi ko inakala. Na-addict ka pala sa sugal. Mali kayo, hiniram ni Lin mo ang pera ko. Hindi para sa sugal, sigurado siya. Maniwala ka sa sinasabi ng ganyang tao. Ang tanga-tanga mo. Xiaowan, maniwala ka sa akin. Lahat ng may kinalaman sa sugal, palang mabuting kahihinatnan. Lalo na ang mga tulad ni Lin mo na puro kasinungalingan. At masira pa sa ulo, isipin mo, dati. Nag-declare pa ng pag-ibig sa harap ng maraming tao. Nang tanggihan ko, biglang lumipat sa iyo, ganyang klaseng tao. Halatang may masamang balak. Huwag ninyong maliitin ang tao, sigurado ako ngayon. Sigurado? Akala mo ba manghuhula ka? Kahit malugi, babayaran ko siya ng buo at saka. Sincere ang nararamdaman ko para sa kanya. Ikaw? Kasama ang campus beauty namin? Hindi ka bagay. Hindi mo maiintindihan ang mga alam ko. Hindi mo kayang isipin. Xiaowan, magsusulat ako ng kasulatan. Ano man ang mangyari, babayaran kita ng 10 beses. Hindi ka ba mamamatay kung hindi ka magyabang? 10 beses. Pambili na yon ng bahay kung talagang kaya mo. Bumili ka ng bahay, huwag mong ipahiya ang magulang mo sa palengke. Xiaowan, maniwala ka sa akin. Best friend kita. Niloloko ka lang niya para sa pera. Sabi ko na nga, sigurado ako. Xiaowan, kahit hindi mo ipahiram, hindi kita masasamahan. Pwede akong manghiram sa loan shark, pero gusto kong malaman mo. Sincere akong gustong makasama ka. Suwan, maniniwala ka ba sa isang peking? Asinungaling na pobre o maniniwala ka? Sa best friend mong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Suwan, isip-isipin mo ng mabuti ha. Kung mawawala ang pera mo kay Lin mo, mawawala lahat ng ipon nyo sa bahay. Sa tingin ko, may sariling dahilan si Lin mo. Ano man ang gawin niya, naniniwala ako sa kanya. Naawa lang ako sa'yo, baka maloko ka talaga. Ang tigas ng ulo mo. Sage, bahala ka, hintayin mong mapahamak ka. Umalis na tayo. Xiaowan, alam kong kakampi kita. Hintayin mo pag naging milyonaryo na ako. Magiging tayo na. Naniniwala lang ako sa'yo ngayon, anong milyonaryo? Wala akong pakialam, Lin mo. Sana di mo ako bibigin. Xiaowan, hintayin mo. Patunayan ko sa'yo, nakuha ko na ang pera. Kunin na ang unang malaking kita, huwag kayong lumapit. Liu, Ayoko nang mabuhay. Liu, anong nangyari? Iniwan ka ng girlfriend? Hindi pa, pero malapit na. Sabi niya kung di ako makabili ng tiket, makikipaghiwalay na siya, Lin mo. Sa susunod na buhay na lang tayo magkakasama. Hoy, wag kang magpadalos-dalos. Hindi maganda ang kapalaran ng mga lalaking sunod-sunuran. Hindi ka girlfriend mo, magkaisan sa iba, nakakahiya yan. Ikaw pa ang nagsasalita. Ikaw rin naman nagpadala. Ng almusal ng 3 taon. Sige na, wag na yang mga yan. Sa buhay na to, wala tayong swerte. Sa susunod na buhay na lang. Ayos na, sabihin mo na kung ano ang problema. Matulungan tayo. Ang girlfriend ko, gustong-gustong manood ng concert ni Zhao-man. Sabi niya, 10-year promise, kung di makapunta, makikipaghiwalay siya. Nakaluhod na ako sa kanya, ilang beses na. Pero determinado pa rin siyang pumunta. Hindi ko kayang bumili ng tiket. Mabuti pang mamatay na lang ako. Nakakahiya, umiiyak dahil sa isang babae. Buhay naman yan, hindi pwedeng hindi tumulong. Heto, bahala ka na. EIE ticket. EIE ticket ni Zhao-man. Napakamahal nito. Sino to? May kakayahan pala makakuha ng EIE ticket. Totoo ngang EIE ticket. Kuya, hindi. Tatay, mas tatay ka pa sa tatay ko. Mahal kita. Hindi na ako makikipaghiwalay kay Yingyin.
Magpakalalaki ka, babae lang yan. Hindi mo naintindihan. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sige na, puntahan mo na ang girlfriend mo. Baka makatakas pa yan sa iba. Salamat, kuya. Ay, salamat, tay. Ying, nandito ang tiket. Papunta na ako. Wala nang pag-asa yan. Ayos, lahat yan ay akin na pagkatapos ng 3 araw. Ako na ang pinakamayaman. Nandiyan siya. Hulihin ninyo. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan? Eh di tatakbo ka na naman, Lin mo. Ginamit mo ang peking tiket para manloko. Maghanda kang makulong. Ano na kalokohan yan? Anong peking tiket? Matigas pa ang ulo mo, ha? Liwu, Lin mo, hayop ka. Magkakasama tayo sa dorm, ginamit mo pa akong peking tiket. Ano na kalokohan yan? Huwag kang makunwari, yung binigay mo sa akin kahapon. Yung EIE na ticket. May sira ka ba? Totoo yung ticket na yon. Lin mo, talagang salbahe ka. Bakit mo ako sinasaktan? Dahil karapat-dapat ka. Si Suwan ay matalikong kaibigan. Niloko mo siya, hindi pa kita sinisingil. Ngayon, ginagamit mo pa ang peking ticket para manloko. Siya, ayaw lang niyang magtagumpay si Liwu, sinadya niyang. Bigyan ng peking ticket si Liwu para ang girlfriend niya. Hindi makapunta sa concert, maghihiwalay sila. At magpapakamatay si Liwu sa kalungkutan. Naku, Lin mo, ang sama ng ugali mo. Nagsisinungaling ka. Liwu, kung hindi dahil kahapon ay. Nagpapakamatay ka, naawa ko sa'yo kaya binigyan kita ng ina ticket. Ikaw naman, pinagmalupitan mo pa ako. Sino ang nag-utos sa'yo na bigyan ako ng peking ticket? Sa tingin ko, talagang gusto mo akong saktan. Peking ticket. Sige, ibalik mo sa akin, ina ticket, hindi ka karapat-dapat. Ibabalik ko. Peking ticket lang naman yan, hindi ko kailangan. Huwag mong ibalik sa kanya. Anong buwang? Ibalik sa akin. Ayan, nagpanik, gustong sirain ang ebidensya. Ano ng kalokohan yan? Nagalit siya, Lin mo, akala mo ikaw lang ang matalino? Ang paggawa at tagbibenta mo ng peking ticket, nahayag na. Ano ba talaga ang pinagsasabi nyo? Ayaw mo pang aminin. Huang Xiaotian, ipakita mo sa kanya. Natuklasan ng pulisya ang isang lugar kung saan gumagawa at nagbibenta ng peking ticket. Kasama na ang EIE na ticket. Ang sinumang sangkot sa paggawa o pagbibenta, makukulong. Lin mo, peking ticket mo yan sigurado. Hindi ko inaasahang kasali ka sa paggawa at pagbebenta ng fake tickets. Kriminal to, alam mo ba? Katarantaduhan. Sinasabi mong peke itong ticket, anong ebidensya mo? Ebidensya. Ito na. Isang mabahong magtataho lang pamilya mo. Saan ka kumuha ng pang-supreme ticket? Saan? Lin mo, totoo ba sinasabi nila? Makakulong ka sa paggawa ng fake tickets. Ayokong makulong ka. Lin mo, hindi ko talaga inakala. Kahit krimen, kaya mo nang gawin ngayon. Mag-surrender ka na. Huli na ang lahat, Wane. Huwag ka nang maniwala sa kanya. Ginagamit lang niya yung fake ticket para lokohin ka. Gago talaga siya. Hayop ka. Ginagamit peking ticket para manloko ng pera at babae. Si Raulo ka. Nakakahiya. Impossible. Naniniwala ako kay Lin mo. Hindi niya gagawin yan. Kung naniniwala lang ang kailangan, bakit pa may batas? Anong gagawin mo? Halika, isurrender mo sarili mo. Makakasama ka lang, papakulungin kita. Bulag kayo. Yan ang tunay na supreme ticket. Hindi nyo ma-identify nang akusa pa kayo. Ayaw mong maniwala? Sige. Dadalhin kita ngayon sa authentication. Halika. Okay lang. Narito na, Lin mo. Mag-surrender ka na. May pag-asa pa, aminin mo na. Baka mamaya. Kapag napatunayang teke, mahirap na yan. Paggawa at pagbenta ng fake tickets, 1 taon minimum. Sagutin mo pa yung losses ng concert, mga 1 milyon. 1 milyon? Hanggang mamatay ka, di mo yan makakamit. Hindi. Huwag tayong magpa-authenticate, umuwi na tayo. Pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Suwan, huwag kang magpaawang ngayon. Nagsimula na siya sa fake tickets, baka ano pa gawin niya. Sa hinaharap, mas mabuting makulong siya at magbago. Para sa ikabubuti niya yan. Hindi sinasadya ni Lin mo, pakiusap. Bigyan niyo siya ng isa pang pagkakataon. Hindi. Dapat makulong siya sa pagloko sa akin. Karapat dapat siya. Nakikita mo, ayaw siyang patawarin ng roommate niya. Wala tayong magagawa. Ano bang kailangan para patawarin siya? Maliban kung lumuhod ka sa harap ko. Magnegatibo 100 bises kang magmano at mangako na hindi ka na ulit. Papatawarin kita. Lumuhod ka, magmano kang 100 bises. Panaginip mo yan. Pagtayaan natin kung tunay itong ticket na to. Yuko, magmano ka sa akin. Nagpapanggap ka lang. Gusto mong mamatay,
Huwag kang magalit. Ganito na ang sitwasyon. Hindi ka paluluhod para humingi ng tawad. Huwag ka nang magpakatigas ang ulo. At ikaw, kung totoo ang tiket na ito, sampalin mo ang sarili mo ng 2 beses. Sinusubukan kitang iligtas. Bakit hindi mo pa rin naiintindihan? Matigas talaga ang ulo mo. Sage, dadalhin kita para magpa-verify. Huwag. Huwag nang magpa-verify. Pakiusap. Hindi pwede. Huwag mo siyang ipagmakaawa. Kung hindi siya luluhod ngayon, ibig sabihin hindi niya naiintindihan ang mali niya. Dapat siyang makulong. Ako na ang luluhod para sa kanya. Maniwala ka sa akin. Lin mo, lalaki ka. Babae pa ang magpoprotekta sa'yo. Ano pa yung pagiging macho mo? Lalaki ka ba talaga? Kung hindi ka luluhod ngayon, huli na ang lahat. Gusto mong verify mo to. Lin mo, ano ang ginagawa mo? Huwag kang padalos-dalos. Lin mo, parang sumusuko ka na lang sa sarili mong bitag. Ano? May magandang palabas mamaya. Lin mo, hindi ito pagsusuko sa autoridad dito. Maghanda kang magbayad. 1,000,000. Isasama mo pa ang buong pamilya mo sa kapahamakan. Ay sumuko ka, hindi kita patatawarin. Dapat kang mamatay. Sige, kapag napatunayang peke, huwag kayong lumapit sa akin. Nagpapanggap ka na naman. Sige, maghihintay ako para makita kung paano ka mamatay. Ultimate ticket pa. Halatang pek. Ang totoong ticket ay mayroong security mark na katulad ng sa legal na pera. Malalaman mo kapag tinignan sa ULI. Ultimate ticket, verified na fake. Impossible. Hindi pwedeng peke ang tiket na ito. Mali ang paraan mo ng pag-verify. May sariling paraan ng pag-verify ang ultimate ticket. Pakikuha ang manager nyo. Tama na ang kalokohan mo. Nandito na ang ebidensya. Matigas pa rin ang bibig mo. Paano nangyari ito? Tiyak na inosente si Lin mo. Lin mo, tingnan natin kung paano ka magpapanggap ngayon. Maghanda kang magpaliwanag sa pulis. Pakiusap, huwag magtawag ng pulis. Pakiusap. Hindi pwede. Iyak nakasangkot siya sa paggawa ng peking ticket. Dapat siyang makulong ngayon. Walang mangyayari sa pagmamakaawa mo. Lin mo, talaga pala. Ginamit mo pa ang peking ticket para lokohin ako. Ngayon din, dadalhin kita sa kulungan. Sumama ka. Anong ingay diyan? Manager, may nakitang peking ultimate ticket. O sibleng, kasangko sa paggawa at pagbebenta ng peking ticket. Itatawag ba ang pulis? Ang premium ticket ay gumamit ng pinaka-advance. Video anti-counterfeiting technology. Tanging ang professional na reader. Ang makakapag-verify ng authenticity. Mali ang konklusyon mo. Narinig mo ba? Umalis ka na. Hayaan ng manager ang mag-verify. Lin mo, huwag ka nang magpumiglas. Kahit 100 tao pa ang mag-verify, pareho lang ang resulta. Pek ito at pek pa rin. Ito magpakailanman. Sige, kapag lumabas na ang resulta, handa ka nang lumuhod sa harap ko. Pinapatagal ko lang ang pagpunta mo sa bilangguan. Kapag lumabas na ang resulta, mapupunta ka pa rin sa bilangguan. Lin mo, huwag na tayong magpa-verify. Ngayon na. Haharangin ko sila, tumakbo ka na. Itapon mo ang ticket sa labas. Suwan, alam kong nag-aalala ka. Maniwala ka sa akin. Totoo ang ticket na ito. Dadalhin kita sa pinakamakinang na stage. Hoy, binabalaan ko kayo. Huwag ninyong subukang tumakas ngayon. Tandaan mo ang ugali mo ngayon, mamaya. Huwag kang magmakaawa sa akin. Verified as authentic. Paano ito nangyari? Ito ay fake, sigurado. Mag-verify ka pa ng ilang bisis. Imposibleng totoo ang kanyang ticket. Ang reader na ito ay ipinamahagi ng kumpanya, nagkakahalaga ng 100K. Sa palagi mo, magkakatip ako. Pero, mukhang mahirap lang siya. Paano siya magkakaroon ng premium ticket? Ano ba alam mo? Ang mga EIE na may premium ticket ay hindi basta nakikita ng ordinaryong mata. Dahil sa pagkakamali mo, muntik mo nang masaktan ang pinakamataas na EIE ng aming concern. Ikaw, tanggal ka na. Mali ako, manager, mali ako. Isang piket lang naman ito sa tagal ko nang nagtatrabaho dito. Patawarin mo na ako ngayon. Ano ba alam mo? Ang EIE na may premium ticket ay makakasama sa pag-awit ni Zhauman. Kung masaktan mo ang EIE na may premium ticket, masasaktan mo rin si Zhauman. Gusto mo bang mabangkarote ang kumpanya? Security palabasin. Agalang-galang na premium ticket member, humihingi ako ng paumanhin. Sa aming pagkukulang. Huwag nang maulit. Sige na. Ngayon, sino pa ang nag-aakalang peke ang ticket na ito? Mabuti naman. Ligtas ka, Lin mo. Akala ko hindi na kita muling makikita. Siyempre naman, nangako ako sa'yo. Nadadalhin kita sa pinakamakinang na stage. Pero ngayon, ayusin muna kita, mga basura. Ngayon, ikaw, lumuhod ka sa harap ko. Ano ba ang karapatan ko? Ikaw. Dahil sa pagpapakalat mo ng sismis, at sa pagwasak mo sa pagkakaibigan namin ni Lino,
Hoy, okay ka lang ba, Huang? Ang ulo ko, Lino. Yung may kasalanan, nagmakaawa na sa'yo. Pwede ba? Ibalik mo na lang yung ticket ko. Peke naman yung ticket na yon, di ba? Lino, kasalanan ko lahat. Naniwala ako sa tsismis nitong gagong to. Alam kong mali ako. Pakibalik na lang yung ticket. Mabait ako, binigyan kita ng ticket, tapos ganyan gagawin mo. Binakstab mo pa ako, gusto mo pa akong ipakulong. Ngayon gusto mo na ng ticket. Di ka karapat dapat. Lino, mali talaga ako. Ako, kung walang utang na loob. Kung ibabalik mo lang yung ticket, magmamakaawa ako sa'yo, pakiusap. Walang hiya ka. Umalis ka na. Lino, kung wala akong ticket, makikipag-break sa aking girlfriend ko, pakiusap. Ibalik mo yung ticket. Sobrang bait ko pa nga sa'yo, sinabi mo lang utang na loob. Isa ka lang talagang pathetic na sim. Ako mismo nagpawala ng ticket. Mabubuwag na talaga kami ng girlfriend ko. Wala nang saysay mabuhay, mas mabuti pang mamatay na lang. Nakakahiya ka. Okay kaya siya. Ganyang loser, di yan magpapakamatay. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Si Awan, paulit-ulit mo akong tinutulungan. Di ko alam kung paano kita babayaran. Simula pagkabata. Ikaw lang, bukod sa magulang ko, ang pinakamabait sa akin. Ikaw ba Anghel na pinadala ng langit para protektahan ako. Tigilan mo iyan, nakakahiya. Yung sinabi ko dati, naisip mo na ba? Sige, payag na ako. Lin mo, naayos na lahat na hindi pagkakaunawaan, masaya ako. Okay ka lang. Yung ginawa ko dati, mali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Pero ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Ayokong mapariwara ka. Di ko inakala na totoo pala yung tiket. Ikaw ang pinakaastig na nakilala ko. Mas magaling ka sa kanya, 100 beses. Di na kailangan magpaligoy-ligoy pa. Kung gusto mo ng ticket, sabihin mo diretsahan. Nga, pangarap kong pumunta sa concert. At saka, yung iipiket, makakasayaw pa sa pinakamagandang stage. Karapat dapat ka ba? Lin mo, wag mo siyang saktan. Best friend ko siya. Kanina, mali talaga yung ginawa ko, pero bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon, okay? Di ba may 2 AAC ticket ka? Pwede pang magsama ng 2 tao, baka. Isama na rin natin si Nana. Lin mo, pakinggan mo na lang si Suwan. Isama mo na rin ako. Si Awan, di mo ba nakikita yung totoong ugali niya? Sip-sip lang yan sa mayaman, walang puso at plastic. Lin mo, anong sinasabi mo? Dati, biglaan lang yun, kaya ko nasabi yun. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kanina, determinado kang ipakulong ako. Ngayon nagsisisi ka. Huli na, sabi ko sa'yo. Mas gugustuhin kong magsama ng aso kaysa sa'yo. Suwan, magkaibigan na tayo ng matagal. Tulungan mo naman ako. Pangarap ko talagang pumunta sa concert. Lin mo, tulungan mo naman si Nana. Alam na niya yung mali niya, di naman siya masama. Alam ko na yung mali ko. Masyadong mabait si Swan. Kailangan niya makita yung totoong ugali ni Jan Nana. Hindi magbabago prinsipyo ko. Yung EA ticket ko, girlfriend lang ang isasama. Tulungan mo naman siya, di ba may isa ka pang ticket? Hindi, girlfriend lang ang isasama sa ticket na to. Eh di maging girlfriend niya na lang ako. Kanina, naligaw lang talaga ako, kaya. Ano nang gagawin mo para patawarin ako? Ano nang ginagawa mo? Siya ang boyfriend ko ngayon. Ano nang sinasabi mo? Di pa naman kayo. Nagiging official, patas lang ang laban. At saka, kahit magkayo-kayo, Lin mo. Di ka naman siguro magrereklamo kung dagdagan pa. Ang girlfriend mo. Jayangana, paano mo nagawa yon? Kanina, tinutulungan pa kita. Best friend kita, wala akong magagawa. At saka, ginagawa ko to para sa'yo, Lin mo. Simulat sa pool, ako lang ang nasa puso niya. Pampalit lang kita. Kung pipilitin nyo, di magatagal yan. Jayangana, ang kapal ng mukha mo. Dati, ikaw ang umaayaw sa kanya. Paano mo nasabi? Yung walang hiya mong yan? Aminado ako, nagkamali ako, Lin mo. Kung ibibigay mo sa akin yung i-ticket, pakakasalan kita. Paano naman yung best friend mo? Di ako kasing selfish niya. Pwede kitang ipaghati. Kasi, ang totoo, ang tunay na lalaki, hindi napipigilan. Para lang sa isang ticket. Sinukuan mo ang relasyon nating magtagal? Ang totoong lalaki, pinaglalaban, hindi hinihintay. Hindi nakukuha ng basta-basta. Ano, ngayon? Pwedeng na tayong magpakasal. Ang babaeng to, kahit kanino pwede sumama. Lin mo, sinampal mo ko.
Wala ba ko sa puso mo? Tayo ang para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Gusto kitang durugin. Sabi ko sa'yo, kayong dalawa ang bagay. Bagay kayo magpakailanman. Umalis ka. Uwi na tayo. Lin mo, Nakita mo na ba ang tunay niyang ugali? ako ang mali, masyadong mabait. Sa susunod, huwag mo nang pakisamahan ng ganyang tao. Huwag kang alis. Pakiusap. Gusto ko talagang pumunta sa concert na yon, Suan. Magkaibigan tayo. Tulungan mo ko. Pakiusap ulit. Sige na. Bahala ka sa buhay mo. Tumigil ka. Bakit ka nagmamadali? Dahil ba, nabenta na ang tiket? Ano na naman kalokohan ang sinasabi mo? Huang Xiaotian, may alam ka ba? Kakausap ko lang sa kamag-anak kong gwardiya sa concert. Sabi niya, may isang malaking scalper ngayon. Nagbibenta ng mga ticket. Ang mga ticket niya. Baka hindi talaga sa kanya. Ano ang ibig sabihin? Yung ticket niya, fake. Hindi, yung scalper na yon, si Funking. Si Lin Mo, nagbibenta lang siya para sa iba. Wala talaga siyang karapatan sa mga ticket. Huang Xiaoshan, ang galing mo namang mag-imbento. Huang Xiao, may ebidensya ka ba? Wala ako, pero siya meron. Sa pagkakaalam ko, may resibo ang lahat ng nabentang ticket. Di ba, Lin Mo? Nasaan ang resibo ng ticket mo? Ibinigay lang sa akin yon, wala akong resibo. Ibinigay? Walang resibo, ibig sabihin. Hindi sa'yo ang ticket na yon. Isa ka lang na scalper, nagbibenta para sa iba. Ngayon, ginagamit mo pa ang ticket para mandaya ng pera at tao. Ano? May ganito pala. Lin mo. Ang cute-cute mo talaga. Ang cute-cute mo. Totoo ba ito? Maniwala ka sa akin, binigay talaga sa akin ang tiket na ito ng iba. Binigay ng iba? Kaya mo bang tawagin ang taong iyon? Para harapang makumpirmahan? Si Zhao Man ang nagbigay sa akin ng tiket na ito. Abala siya ngayon, paano siya makakapunta? Abala? Hindi makakapunta? Bakit hindi mo na lang sabihin na si Qin Shi Huang ang nagbigay sa iyo? Wala namang makakapagpatunay. Suan, huwag kang magkapaloko sa kanya. Isa siyang maliit na manluloko na gumagamit ng peking ticket para mandaya ng pera at puso. Huwag ka nang maniwala sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mong kakalimutan ang ginawa mo kanina. Sobra nga ang ginawa ko kanina, pero gusto ko lang talagang makuha ang i-ticket na yon. Kung hindi talaga kaya, sige, suntukin mo na lang ako. Ano ba? Huwag mong isipin na dahil sa ginagawa mo, ay mapapatawad na kita. Kahit hindi mo ako patawarin habang buhay, karapat dapat lang iyon sa akin. Pero, best friend kita, ayaw kitang makita. Na naloloko ng maliit na manlolokong ito. Tara na. Naniniwala ako kay Lin mo, hindi ko siya iiwan. Suwan, huwag kang maging bulag sa pag-ibig. Gumagamit siya ng taking ticket para dayan ka. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Hindi ko pababayaan si Lin mo, naniniwala ako sa kanya. Hindi niya ako lolokohin. Parang sinayang mo lang ang kabutihan ko. Hoy, huwag kang magalit. Bukas, pag hindi sila nakapasok, maintindihan nila ang kanilang pagkakamali. Sige, abangan natin. Humaap ka sa akin, bukas, magiging masakit iyan para sa iyo. May isang lalaki ang sumalunga sa akin, at ngayon, hindi ko siya papapasukin. Mas mabuti pa kung masuntok siya. Kahapon pa niya ako ininsulto. Hindi ko kayang kiisin ito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Siya iyon. EA ticket. Iniutos sa akin ni Miss Fang na kapag may EA ticket, siya mismo ang sasalubong. Sandali lang po, ipapaalam ko muna. CJ, Ang galing! Maaari na ba tayong umakyat sa entablado mamaya? Para kumanta kasama si Xiaoman? syempre naman. Nangako ako sa'yo na dadalhin kita sa pinakamamanghang entablado. Wala kayong pupuntahan. Ano ba ang gusto mo? Nasaan ang tiket ninyo? Pakita ninyo sa akin. Na-check na ang ticket namin kanina. Sabi ko ilabas, hindi mo ba narinig? Mananapak na ako, ha? Bantay ka lang, hindi tagadsek ng tiket. Anong gusto mo? Ano ba? Scalper ticket 2, no? Anong ginagawa mo? Bakit mo pinulit ang ticket namin? Gusto mo mamatay? Kapitan, may nananadya. Ano? Sa konsyerto ka pa nanadya? Palayasin, ikaw ang mamamatay. Bakit mo sinaktan ang taong hindi mo dapat saktan? Ay naku, hindi ba't si kaibigan ng sikat na artista, si Lin mo? Anong nangyari? Hindi makapasok kasi walang ticket. Hay naku, pakisabi mo sa artista na sunduin ka. Ang sama mo. Pinapunit mo ang ticket namin. Iano naman kung wala kang ebidensya, walang kapangyarihan, kahit anong dami ng ticket mo. Mahihirap ka pa rin, kayang-kaya kang apihin.
Sabi ko na sa'yo, magsisisi ka sa pagsunod sa kanya. Masyado pa pala akong mabait sa inyo dati. Ang lakas ng loob mo. Ayon sa patakaran, scalper ticket. Hindi pa papasukin. Ano? Sampalin mo ako. Sige, gagawin ko. Anong ginagawa mo? Sinasampal mo ako? Ikaw ang humiling. Di pa ako nakita ng ganito kalupit na hiling. Lin mo, nananapak ka. Patay ka. Barbaro, mukhang gusto mo talagang mamatay. Ama, Hindi pa sure kung sino ang mamamatay. nagmamalaki ka dahil sa iba. Pagdating ng oras, tingnan natin kung paano ka magpaliwanag. Sinampal mo ako. Tapos ganyan pa ang lakas ng loob mo? Kahit sino pang dumating ngayon, hindi ka maliligtas. Mga tol, bigyan natin ng leksyon. Patay siya. Delikado dito, alis tayo. Pasok muna tayo. Serves you right. Lin mo, ano nang gagawin natin? Okay lang. Nandito ako. Mga tol, durugin natin to. Sino nung nanadya dito? Ginoong Lin. Sino ka ba? Ang lakas ng boses mo dito. Siya ang nagbigay sa akin ng tiket. Scalper. Patay ka. Last time, nagpanggap ka pang kasama ng artista. Nagbigay ka pa ng tiket sa loko-lokong to? Hindi mo alam ang panganib. Mga tol. Bilisan nyo. Lahat ng scalper nandito ngayon. Hulihin nyo sila. Baka sakaling mapuri pa tayo ng artista. Ito si Boss Fang ito. Boss Fang mismo ang nagbigay ng tiket sa kanya? Apos na. Saan natin makita? Ikaw ang pumunit ng aming tiket. Ito ang ebidensya. Pwe, na-verify ko na, peke ang tiket nyo. Kapitan. Bilis, hulihin ang mga scalper na ito. Gagawin kong lunukin nila ang mga peking tiket na ito para magsilbing babala sa iba. Walang maghasang gumamit ng peking tiket. Babala nga. Dapat talagang magbigay babala. Alam mo ba ang laki ng kasalanan mo? Sa korte. Ang pagbibenta ng tiket na ito, mababaon ka sa utang. At kayo, mga kasabwat sa pagbibenta, wala na kayo. Pustahan tayo ng piso. Ikaw ang lulunok ng tiket. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa ang mukha, hintayin mo. Wala na kayo. Mga kapatid, hulihin siya. Dakpin. Kapitan, mali ang hinuhuli ninyo, hindi ako. Sila ang malalaking scalper. Bulag ka ba? Ni hindi mo kilala si Boss Fang? Assistant siya ng sikat na artista. Kahit ang aming security team, ari niya. Ano? Siya si Fang King? Boss Fang. Akala ko ba tagapaghatid lang ng scalper ticket? Scalper ticket. Bulag ka talaga. Inutos mismo ni Zhao Man na ibigay ang tiket niya. Ano? Inutos ni Zhao Man na ibigay. Siya ang nagligtas ng buhay ni Zhao Man. Ang pinakamaangal na bisita sa concert na ito, at inapi mo pa siya. Gusto mo bang mamatay? Boss Fang, mali ako, hindi ko alam. Kaibigan pala siya ng sikat na artista. Inabuso mo ang kapangyarihan mo, pinulit mo ang pinakamahal na tiket, at ngayon, inapi mo pa ang kaibigan ni Zhao Man. Ngayon din ang tamang panahon para magbigay babala. Painumin siya ng tiket. Huwag naman, patawarin mo ako, mali na ako. Pesensya na, Ginoong Lin. Sabi ko na ikaw. Pesensya na. Boss Fang, hindi namin alam, pinilit lang kami nila. Boss Fang, pakiusap, patawarin ninyo kami. Kayong dalawa, mga kasabwat, tanggal na kayo. Isasakdal ko kayo sa pagsasaktan ng sadya. At least 1 taon kayong makukulong. Boss Fang, kahabagan naman, Boss Fang. Boss Fang, mali na kami. At ikaw, pinulit mo ang ₱1,000,000 pinakamahal na tiket. At sadyang nanakit ka pa. Ipapaaresto kita ng abogado ko. Babayaran mo ako na hindi bababa sa 1,000,000. At ikukulong ka ng 10 taon. 1,000,000, 10 taon. Huang Chiao-chan, pinahamak mo ako. Ginunglin, alis na tayo. Kailangan na umakyat sa entablado. Ay naku, sa wakas, wala na yung dalawang yon. Mas mabuti nang hindi nakita. Siya pa, makikipagkompetensya sa akin? Ikaw talaga ang magaling, Ginoong Huang. Lin mo, anong magagawa ng ticket mo? Hindi ko siya papapasukin, kaya hindi siya makakapasok. Kung makakapasok siya, luluhod ako sa kanya. Ngayon, ipinakikilala ko ng buong puso sa aking mga fans ang aking dalawang kaibigan. Anyayahan ko silang makipagduet sa akin. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Ayos. Sino kaya ang importante? Makakatugtog kasama si Zhao Man? Sana ako na lang yun.
ay dumating na. Ipagpalakpak natin ang ating mga panauhing pandangal sa araw na ito. Linmo at Suwan. Bakit sila? Impossible to. Hindi ba yan si Linmo sa eskwelahan natin? Hindi ba siya nabigo kay Jiang Nana? Ang campus crush. Ang galing pala niya. Nakakuha pa ng yay ticket. Sayang naman si Jiang Nana. Nawalan siya ng pagkakataong makasama si Zauman. Linmo, huwag kang magyabang. Ano naman kung nakatayo ka diyan? Pangit ng boses mo. Mapapahiya ka lang kapag kumanta ka. Linmo, mas mabuti pang huwag ka nang kumanta. Baka mapahiya ka lang sa harap ng lahat. Salamat sa pagpunta ninyo. Sa aking konsyerto, maaari na tayong magsimula ng duet. Anong kanta ang gusto ninyo? Marami akong narinig na klasikong kanta sa nakaraang buhay. Sa muling pagkabuhay na ito, ipapakita ko sa inyo. Ayokong mag-duet. Buti naman alam mo ang sarili mo. Takot siyang mapahiya. Gusto kong tumugtog at kumanta ng sarili kong komposisyon. Sa konsyerto ni Zauman, akanta ng sariling kanta. Talaga, alam ko estudyante pa lang siya. Marunong pa siyang kumanta. Siya, karapat-dapat ba siya? Gusto pa niyang kumanta ng sarili niyang kanta. Angka, hindi ka pa nahihiya? Manghas ka pa kumanta ng sarili mong kanta sa konsyerto ni Zauman. Isa siyang mabahong magtitinapa. Hirap na hirap siyang magbenta ng gulay. Magkakanta pa? Sus! Isang payaso lang siyang nagpapapansin. Linmo, kailan ka natutong gumawa ng kanta? Bakit hindi ko alam to? Sa panaginip ko natutunan. Ha? Kung gusto mong kumanta, subukan mo. Guro sa musika. Bigyan mo siya ng gitara. Siawan, para sa iyo ang kantang to. Nagpapanggap ka pa. Baba ka na, baba. Baba, baba, baba. Ang sayaw ng palda mo, ang hagod ng buhok mo, sa gitna ng maraming tao. Sa mata ko, ikaw lang. Mahal kita. Paano to? Marunong talaga siyang kumanta? Ang ganda ng boses niya. Bakit ngayon ko lang nalaman? Ang galing niya. Bakit ko siya tinanggihan noon? Maingat. Hindi ko inakalang ganito kagaling si Linmo. Mas magaling pa siya sa akin sa pagsulat ng kanta. Ang lalaking to, ang galing. Linmo, hindi ko inakala. Ang galing mo pala. Alam kong hindi ako nagkamali. Tapos na ang pag-awit ko. Wow, ang ganda. Sariling gawa ang kanta. Ang ganda pa ng pagkakanta. Ang galing niya. Linmo. Okay, tapos na ang konsyerto ko. Salamat sa inyong lahat. Ang galing. Ito ang pinakamagandang kanta na narinig ko. Hindi ko akalain, kaklase pa natin siya. Ang galing niya. Isa pa. Sana hindi ko na lang siya tinanggihan noon. Kung hindi, ako sana yung nasa entablado. Tumatanggap ng palakpak. Bakit? Paano to? Yung hamak na to, paano nakakagawa ng kanta? Maraming nagdududa sa akin, gusto kong sabihin sa kanila. Hindi dapat pinagdudahan ang tunay na henyo. Sila yung nag-akay sa akin. Muntik na akong makamalikalin mo. Sila yon. Palayasin niyo sila. Sedge, Linmo, maghintay ka. Hahanap ako ng tutulong sa atin. Ana, Tara na. Linmo, salamat sa pagdala. Nang napakagandang sandali. Sabi ko sa'yo, gagawin kitang pinakamasayang tao. Sa buong mundo. Salamat din sa'yo. Yung original mong kanta. Ang nagkasaya sa konsyerto ko. Wala yun. Salamat sa pagkakataong umawit sa entablado. why, layuan mo siya. Hindi mo siya pwedeng hawakan, mababang uri. Kuya, ito yung walang takot na lalaking ito. Gusto kang agawan ng babae. Sino ka? Ako? Linmo, bulag ka ba? Ito ang pinsan kong lalaki. Si Huang Xiuan, ang tatay niya, ay Deputy City Mayor ng Cloud City. Ano ang pakay mo?
Bukas ng gabi, may social gathering ang mga mayayaman sa Cloud City. Inaanyayahan kita. Bukas ng gabi, may iba akong lakad. Ang mga makakapunta sa Salusalo ay mga mayayaman sa Cloud City. Sila ang mga pinakamakapangyarihan sa lungsod. Ang concert venue, kailangan ng official approval. Kung hindi ka pupunta, bawat konsyerto mo sa Cloud City sa hinahara, baka mahirapan ma-approve. Ikaw, Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Lin mo, sino ka ba? Hinahadlangan mo ang pinsan ko. Ikaw ba yung estudyanteng kumakanta sa entablado? Mababang uri. Ang mga mayayaman sa Cloud City, bawat isa sa kanila ay may net worth na di bababa sa 10 milyon. Ang ganitong salusalo. Pwede ka bang sumali? 10 milyon lang. Wala yan sa akin. Lin mo, magkano ba ang pera ng pamilya mo? Ang yabang mo. Nagmamalaki ka sa harap ng pinsan namin? Mamamatay ka. Kung tama ang alaala ko mula sa nakaraan, ang Deputy City Mayor ng Cloud City sa loob ng 2 buwan ay malalantad ang malalaking ebidensya ng katiwalian sa warehouse sa labas ng lungsod at mabibisto at makukulong. Kung magiging masyadong mapangahas kayo, hindi ako mag-aatubiling paunahin kayong makulong. CJ, subukan natin. Ingat, baka mabali ang kamay mo. Lin mo, akala ko gumaling ka na. Bakit ganito ka pa rin, kahit na magaling ka? Sa harap ng mga may pera at tapangyarihan, isang langgam ka lang. Kahit hanggang man ako, may dignidad ako. Mas mabuti yon kaysa sa isang oportunista tulad mo, 100 beses. Lin mo, yang walang hiya ka. Nagmamalaki ka pa? Kuya, huwag nang maghintay. Ayusin ko siya ngayon. Sino ang maglalakas loob? Pinsan, umurong ka. Wala pang nakakapagsalita sa akin ng ganyan. Hintayin mo, ipapakita ko sa iyo kung kanino ang Cloud City. Lin mo, salamat sa pag-aalala mo. Pero huwag ka nang pumunta. Malupit siya. Baka mapanganib ka. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Bukas ng gabi, sasama ako sa'yo. Kung hawakan ka niya, gagantihan ko siya. Lin mo, akala mo ba? Parang away lang sa eskwelahan ito. Ito ay sa mga Cloud City. Wala kang karapatang pumasok doon. Kung magsasalita ka pa, papaluin kita ng mga guwardiya. Lin mo, kung may lakas ka, magtago ka sa likod ng babae habang buhay. Palamunin. Pagkatapos ng gabi na ito, malalaman mo kung sino ang tunay na mayaman sa Cloud City. Hoy, CJ. Kukuha ako ng pera agad. Ano ang nangyari? May kamag-anak akong nasa ospital. Kailangan ng pera para sa operasyon. Pero wala akong pera. Lin mo, pwede bang? Hiramin mo ako ng pera. Magkano? 5,000. Hihiram ka sa kanya? Suwan, huwag mong kalimutan. Hiniram niya ang pera mo noon para magsugal. Humiram sa dukha. Parang naghihintay ka ng kamatayan. Mataas ang tingin sa sarili. Ang mayroon ako, hindi mo maakala. Lin mo, kahit anong gawin mo, hindi mo may tatago. Ang amoy na mahirap sa iyo. Ayos lang, Lin mo. Kung wala kang pera, ihiram na lang ako sa iba. Lin mo, mahirap ka. Hindi ba kaya? Maglabas ng 5,000. Wala ngayon, pero hindi ibig sabihin wala sa hinaharap. Matigas ang ulo. Akala mo ba? Maaring yumaman sa isang gabi sa loto? Kung wala kang pera, huwag kang magpangga. Lin mo, kung kailangan mo ng pera, pwede kitang pautangin. Magkaibigan tayo, huwag kang mahiya. Tama nga ang hinala ko. Isa kang palamunin. Umaasa sa babae para mabuhay. Walang kwenta. Akala ko nagbago ka na. Parehong-pareho ka pa rin. Isang palamuning basura. Hindi na kailangan. Meron ako. May pera? Kung may pera ka, ilabas mo. Anong silbi ng salita? Pagkatapos ng gabi na ito, milyonaryo na ako. Tanga ka, nanaginip ka na naman. Akala mo ba? Sa ilang ticket ng loto, bigla kang yayaman? Nakakatawa ka talaga. Hindi ko akalain na ganyan ka. Umaasa ka pa rin. Sa sugal para yumaman. Lin mo, napakababa ng tingin ko sa iyo. Ayoko nang makipagtalo sa inyo, Suwan, magtiwala ka. Mababayaran kita agad, tiyak na bibigyan kita ng pinakamasayang buhay. Pero ang sugal, hindi naman siguradong mananalo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko inakalang na humaling na pala siya sa bisyo ng sugal. Buti na lang hindi ako naloko niya. Suwan, payo ko sa iyo, iwan mo na yang walang kwentang iyan. Kung hindi, malalagay ka sa panganib dahil sa sugarol na iyan. Isang taong hindi makakapaglabas ng 5,000 piso. Anong kinabukasan ang asahan mo sa kanya? Nangangapa ng yamang biglaan? Akala mo ba? Nakikita mo na ang kinabukasan? Parang itis na nag-uusap tungkol sa yelo. Tara na tayo. Tara, sundan natin, gusto kong makita. Kung paano siya mapapahiya. Hoy, hindi ba mapapalit ka ng premyo? Halika, panoorin ko. Suwan, payo ko sa iyo. Makipaghiwalay ka na sa kanya ng maaga.
Kung hindi, kapag hindi niya nabayaran ang utang sa sugal, baka ipagbili ka pa niya para makabayad. Lin mo. Ako na ang bahala sa pera sa susunod. Huwag ka nang susugal, pwede ba? Maniwala ka sa akin, isang panalo lang, sapat na. Ngayon pa lang, humihiram na siya ng pera para sa sugal sa susunod. Baka ipagbili pa niya ang bahay mo at ikaw mismo. Suwan, huwag mo akong sisihin. Kung hindi kita sinabihan ng maaga, makipaghiwalay ka na sa kanya. Baka maubos ka niya. Ngayon may kapit na siyang mayaman, baka sa dakong huli. Itapon ka niya, talagang mawawalan ka ng lahat. Huwag kang mamata. AME. Boss, kitang ganito. Sakto, nagra-raffle, tingnan mo, hi. Isa na namang mangmang na nangangarap na manalo. Magsisilbi kayong saksi sa paglitaw ng isang milyonaryo. Huwag kang magyabang, gusto kong makita kung paano mo maubos ang pera ni Suwan. Unang grupo, panalo. Pangalawang grupo, panalo rin. Pangatlong grupo, Hindi nga, talagang totoo. Naku, ang dami-daming na-hit na combinations. Imposible naman, sunod-sunod na nahit ang ganoon karami. nahit. Totoo, lahat nahit. Kung ang huling kombinasyon ay nahit din. First prize na yon, 20 milyon. Ay, hindi nahit. Sayang naman talaga. Sabi ko na nga ba, Bata, naubos na pera mo. Sa pagkakataong ito, talagang bangkarote ka na. Lin mo, hintayin mo ako, magpapautang muna ako. Sino nagsabi sa inyo na isang ticket lang ang meron ako? Ang 7 combination sa huli. Lahat yon kinuha ko. Impossible. Sabi ko na siguradong mananalo ako. Totoo nga, first prize. 20 milyon na first prize. Dito sa Cloud City, talagang unang bises na may nanalo ng first prize. Ang galing, Lin mo. Totoo nga, nanalo tayo. Inaasahan ko na yan. 20 milyon. Ito, pwede na tayong maging isa sa mga mayaman sa Cloud City. Impossible. Paano siya nanalo ng first prize? Anong paan ang ginamit mo? Dahil may kakayahan akong manghula ng hinaharap. At alam ko rin, ikaw at yung pinsan mong lalaki, hindi na magiging maganda ang buhay nyo. Suwan, punta tayo para i-claim ang premyo. Tara na. Ako, sa wakas, na-claim na natin. Paano mo nalaman na mananalo? Ang galing-galing mo naman. Sekreto ng langit, hindi pwedeng isiwalat. Heto, yung perang inutang ko sa'yo dati. Ang dami nito, ilang libo lang naman ang inutang ko. Sabi ko, kapag mayaman na ako, ibalik ko na 10 beses na beses. Halika, kunin mo na, ibigay mo sa mga kamag-anak mo. Kukunin ko lang ang inutang kong ilang libo. Pera mo ito. Hindi ko pwedeng tanggapin ng walang kapalit. Sige na nga, sa susunod, isasama kita kumain at uminom ng masasarap. Maghahasyan tayo ng pera. Kapag ikinasal na tayo, ipapangako ko. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ikaw bakit bigla mong binanggit ang pag-aasawa? Si Owen, natupad ko na ang pangako ko dati. Kaya, tungkol sa atin, ano na ang desisyon mo? Ako. Sige, payag ako. Pero, ito ang unang beses kong mag-boyfriend, huwag mo akong lokohin ha. CJ. Ang dami-daming pera, hindi talaga maginhawang ilagay sa bahay. Layanan. Hindi rin safe, itabi na lang natin sa bangko ang pera. Paano natin dadalhin yon? Bote bakal. Sino may bote bakal? Alam ko na. Tol, bibilhin ko tong sasakyan. Sa'yo na to. Lin mo, sino mag-aakala? Yung nagtutulak ng karito ng basura sa kalsada, milyonaryo pala. Ang galing mo talaga. Mauna na ako sa bangko, hintayin mo ko dito. Sige, ingat ka. Lanan. Magbebenta na ako ng basura. Umusog kayo, huwag makahadlang sa pagbebenta ng basura. Hinto. Mandurukot ba to? Pati itong sira-sirang sasakyan, gustong nakawin? Tigil. Magbobot. May bote ako sa bahay. Bilis. Bilis mo. Kunin mo na. Lasing lang pala. Nakakatakot naman. Huwag, hindi ako nagbobote, umusog ka. Ano ba yan? Ikaw, nagmamaniho ng sira-sirang sasakyan, hindi ka nagbobote. Hindi ba? Minamaliit mo ko?
Sabihin ko sa'yo, may pera ko. Yung basura ko, libre na, sayo na, sayo na. Kunin mo na. Kahit libre, ayaw ko. May gagawin pa ko, pumusok ka na. Ano ba? Ikaw, isang magbobot. Huwag kang makulit. Ngayon, kukunin mo to. Kung hindi mo kukunin, susunugin ko. Yang basura mo. Anong? Sabi ko na, hindi ako nagbobot. Hanap ka ng iba. Kung hahadlangan mo pa ko, bahala ka sa buhay mo. Yang singsing kong ginto, sobra-sobra pa para sa sira-sirang sasakyan mo. Ikaw, isang magbobote, ang daldal-daldal mo. Ha? Babayaran ko. Ngayon, susunugin ko talaga tong sasakyan. Sinuntok mo ko? Gusto mong mamatay? Saklolo, mandurukot. Anong nangyari, master? Yan, isang magbobot. Pinakuha ko ng basura, ayaw, tapos sinuntok pa ko. Gusto pang nakawin, yung gintong singsing ko. Tulungan niyo ko. Yang sira-sirang singsing na yan, karapat-dapat bang nakawin? Ano ba? Ikaw, isang magbobote, magkano lang ba pera mo? Ginto, tong singsing ko. Hindi lang sasakyan mo, pati buhay mo. Kaya kong bilhin. Ano ba talaga nangyari? Hindi ako magbobot. Siya, hinadlangan sa sasakyan ko. At sinulog pa. Nagdepensa lang ako. Susunugin ko talaga, yang sira-sirang sasakyan mo. Binabayahan ka ng gintong singsing. Ang dami mong kinikita, sarili mo lang ang masaya. Ang singsing na to, kapalit ng buong sasakyan ko, karapat-dapat ka pa. Magkano lang ba yang sasakyan mo? Kasama yang sasakyan mo, ilang daang piso lang. Ang singsing ko, purong ginto, 50 gramo, halos 50,000. Isang hamak ka lang, hindi mo kaya kitain yan sa buong buhay mo. Ang sira-sira kong sasakyang ito, napakamahal, hindi mo maisip. Magkano lang ba yang sira-sira mong yan? Itingnan ko ang mga gamit mo. CJ, Boss, nakita mo na? Mahirap lang tong lalaking to. Nakita ang yaman, naging gahaman. Lapin mo siya. ikaw ang humarang sa sasakyan ko, bakit ako ang nagnakaw? Alam mo ba kung ano ang laman nito? Mga basurang papel. Gusto mo pa ring sunugin ang sasakyan niya? Siyempre. Binili ko to, kumpirmado. Hintayin mo. Makukulong ka. Gawin na. Mali, nahuli ang mali. Ikaw ang magnanakaw na humarang sa daan. Hindi ako nagnakaw, binili ko to, isang singsing. Hindi ba ako makakabili ng sira-sirang sasakyan? Tingnan mo, sapat ba? Dilatan mo ang mga mata mong yan at tingnan mabuti. Totoong pera ito. Tingnan mo ang dami. Mga 20 milyon siguro. Ano tong nangyayari? Sino bang normal ang maglalagay ng pera sa basurahan? At maghahatid gamit ang sirang sasakyan? Gusto ko. Para sa akin, basura lang ang pera. Talagang mayaman, iba ang level ng mayayaman. Parang basura lang ang pera. Pero lahat ng kriminal, mahuhuli rin. Ayon sa batas ng Dongguo. Ikaw ay sangkot sa pagnanakaw sa daan, sa pilitang pagbibili, pagwasak sa pera ng Shanghai Yongju, at malaking halaga. Ito ang pinakamalaking kaso ng pagnanakaw sa Yuncheng. Wala akong ginawa. Gusto ko lang sunugin ang sasakyan niya para maibuhos ang galit. Inamin mo na, tapos na ang usapan. Hindi. Sinabihan na kita, ikaw ang naghahanap ng problema. Paano ko malalaman na basurang papel pala ang totoong pera? Magpaliwanag ka na lang sa istasyon. Ako si Lin Yaodong, pinuno ng Law Enforcement Hall. May banta sa ari-arian ng isang mamamayan. Humingi ako ng armadong suporta. Ihatid ang ari-arian ng mamamayan. Anong sira-sirang sasakyan to? Karapat-dapat magbusina? Subukan mong hawakan ako. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na hindi dapat hawakan ang puwet ng Diembre. Mga sasakyan sa unahan. Magpark ka agad sa tabi para masuri. Ulitin. Magpark ka agad sa tabi. Masuri. Isang yendi lang, nagmamalaki sa harap ng sira-sira kong sasakyan. Mga ngalakal ng basura, may army pang nag-escort. Sino ba to? Kahit tatay ko, walang ganitong treatment. Sino talaga? Ang nagpapatakbo sa pinuno ng Law Enforcement Hall na mag-escort ng army? Boss, bakit ganito kalaki ang grupo? May mga holdeper ba rito? Wala, kami. Naghatid lang ng isang tao. Siya? May koneksyon ba siya? Kami. Ay naghatid kay Ginoong Lin sa bangko ninyo. Ano? Siya. Ang dahilan kung bakit kayo mismo ang naghatid? Alagaan mo siya na mabuti. Nandito na siya. Sitch, uwi na muna ako. Salamat sa pagod. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Ang bangko namin ay hindi tumatanggap ng basura. Sa bangko para magdeposito, syempre. Magdedeposito? AMEA. Nasaan ang pera? Wala naman akong nakikita. Nasa sasakyan. Bilangin mo na lang. President Qin. Mas mabuti huwag ka nang lumapit. Baka madumihan ang paa mo.
Si Young Master Huang pala. Kilala mo ba siya? Pero isang mahirap na estudyanteng nagbibenta ng gulay lang siya. Hindi siya karapat-dapat. Ano, Lin mo, hindi na mabenta ang gulay nyo? Nagbobote ka na ngayon? Sana sinabi mo agad. Tawagin mo akong tatay. Tutulungan kita. Isang basurero ka lang. Dapat sa basurahan ka lang. Hindi ito lugar para sa iyo. Pa sa basura mo lang, pinahatid ka pa ng boss? Hindi ka ba nahihiya? Ano bang pakialam mo? Sa tingin ko, ang pera mo sa pagbobote, dito mo padadalhin sa bangko. Kulang pa nga pambura ng puwet mo. Alam mo ba? Palakas sa balon. Ang meron ako, hindi mo kayang isipin. Basurero ka lang, ang lakas ng loob mo. Bakit hindi mo sabihin na milyonaryo ka na? Milyonaryo lang. Bilyonaryo ako. Elite ng Yoncheng. Alam mo ba kung ano ang elite? Mga koneksyon, mga antas. Pagkilala ng mga bangko. Kahit imbitasyon. Sa piging ng mga elite, wala kang makuha. Elite ka pa ng Yoncheng. Magkakaroon ako mamaya. Itong basura ko, tatanggapin mo ba? Hindi ka ba titigil? Tingnan mo na lang. Sigish, gusto kong makita kung gaano karami ang pera ng isang basurero para maging ganyan kakapal. Ang laman ng bag na ito, pera lahat, ito. Ay impossible. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Wala kang pakialam. Ikaw. Heto, tatanggapin mo ba ang basura ko? Siyempre tatanggapin. Mga 20 milyon siguro ito. Nagdala ka ng ganito, kalaking deposito sa bangko namin. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang kliyente namin. 20 milyon lang. Walang kwenta yon. Medyo maliit ang pinto ninyo. Paano ko ipapasok ang perang ito? Buwagin ang pinto. Pasukin ang sasakyan. Marlene, tapos na ang pagbilang. Kabuuan, 19 na milyon, 900,000 piso. Nailipat na sa account ninyo. Nasa? Sa dami ng yaman ninyo, magiging pangunahing pamilya na kayo sa Cloud City. Narito ang imbitasyon sa piyesta ng mga mayayaman bukas. Pakikuha. Sige na. Paalam, Marlene. Sinabi ko, makakakuha ako ng imbitasyon. Madali lang. Hindi mo pa rin naunawaan ang tunay na mayaman. Isa ka lang mayamang walang pinag-aralan. Pera lang. Sa lugar na ito, hindi pera ang pinakamahalaga. Ano nga ba ang pinakamahalaga? Katayuan, posisyon, kapangyarihan. Ang pera mo. Sa tatay ko, parang isdang nasa. Adtaran lang. Alam mo ba, kahit gaano kayaman. Kapag nagkasala, kumpiskahin ang ari-arian. Sige, hintayin natin. Walang alam sa buhay. Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang pumunta sa piyesta bukas. Huling babala ko na ito. Paano kung kailangan kong pumunta? Parang tipaklong na sumalpok sa gulong. Hindi mo alam ang kapangyarihan ko. Ganoon din ang masasabi ko sa'yo. Naghanap ka ng gulo. Dito na siguro. Noong nakaraan, dito natagpuan ang ebidensya na hindi nakita ng tatay ni Huang Ziwan. Ang tago kaya walang nakakita. Sayang lang. Ako ang inaway ninyo. Nasa taas siguro. Kurakot talaga. Nakatulong ako sa bayan. Hayop. Nagbenta pa ng tao. Dapat mamatay. Disciplinary Committee. Magrereklamo ako. Huang family, ako ang inaway nyo. Ngayong gabi, wala na kayong takas. Ang ganda. Ito ba ang piyesta sa Cloud City? Galing Huang Xiao. Siyempre naman. Hindi basta-basta makakapunta dito. Ang kahit sino. Dito na siguro. Tigil. Talagang wala kang takot. Pumunta ka pa talaga. May imbitasyon ako. Pwede akong pumunta. Sinabi ng pinsan ko, kapag pumunta ka dito, papatayin kita. Lin mo, huwag mong sobrahan ang pagiging mayabang. Alam ng lahat na nanalo ka sa loto, pero ang yaman ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan. Kapag inaway mo ang pamilya Huang, wala kang matitirang buo sa katawan. Maliit na pamilya Huang lang yan. Mamayang gabi, wawasakin ko ang pamilya mo. Nababaliw ka ba? Narinig mo ba ang sinabi niya? Lin mo, ano ba ang nangyari sa'yo?
Bakit ka nagsasalita ng ganyang kabastusan? Sino ka ba? Sa isang salita mo lang, mawawasak ang pamilya Huang. Anong karapatan mo? Dahil lang sa marumi mong pera? Sabihin ko sa'yo, sa labas, kailangan ng kapangyarihan at koneksyon. Anong karapatan? Ang masamang gawa sa sariling kapahamakan ng bunga. Sa tingin ko alam mo yan sa sarili mo. Tumagi ka. Babasagin ko ang mga buto mo ngayon. Kung makakapasok ka ngayon, isusulat ko ang huwang ng pabaliktad. Anong ginagawa mo? Kayong mga ito, ay nangahas galawin ako, si Huang Qiao Chen. Gusto nyo bang mamatay? Sino ang mga has na galawin siya? Tara na, pasok tayo. Isang pabibilang yan na nakadikit sa artista. Nagmamagaling pa. Hayaan mo, maaming malalakas dito. Kahit sinong importante, ay kayang durugin siya. Hayaan na lang ba natin to? Isang hamak lang yan, isang biglang yaman. Kung papasok siya, bababa ang klase natin. Wala yun. Tiyak na gagawin ng pinsan ko na hindi siya mabuhay ng maayos ni mamatay ng madali. Salamat, sinamahan mo pa ako. Huwag kang magpasalamat. Sabi ko tutulungan kita. Gusto ko ring itanong, paano ka natutong sumulat at kumanta ng awit? At ang galing pa. Marami pa akong magagandang awitin. Unti-unti kong kakantahin para sa'yo. Sige, makikinig ako ng mabuti. Hoy, hindi ka karapat dapat umupo dito. Ano, gusto mong mag-away? Huang Siwan. Payo ko, huwag kang mang-away. Mang-away, hindi ko kailangan gumawa para sa isang biglang yaman. Nandito ako para turuan siya ng mga patakaran. Ah, anong patakaran? Isang probinsyanong hindi alam ang mga patakaran, nakakahiya. Sa handaan na mayayaman, maayos ang lahat. Ayon sa estado ang pagkakaupo. Tulad namin, mayaman at makapangyarihan, ang karapat dapat sa mesa na ito. Hoy pinsan, sabihin mo sa kanya, pulad niyang mabahong magtitinda ng gulay. Nananalo sa loto, saan dapat umupo? Ang mga katulad niyang mababang uri ay hindi karapat dapat na makisalo sa atin. Linmo, ngayon ko sasabihin sa'yo, kung saan ka talaga dapat umupo. Paa ka lang sa mesa ng mga aso. Tumahol ka, bibigyan ka namin ng buto. Tama na. Sobra na. Lin mo, umalis na tayo dito. Di kailangang umalis. Ang pamilya Huwang ngayon, parang aso lang na tumatahol. Sa lalong madaling panahon, mawawasak ang kanilang pamilya at magiging pulubi. Sa oras na yon, wala silang makakain. Hinahamon mo ang aming pamilya, Huwang na masira? Walang alam sa buhay, pinsan. Naghamak siya sa pamilya Huwang. Huwag mo siyang palampasin. Lin mo, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Sa handaan na ito, pamilyar lahat sa pamilya Huwang. Papatayin kita ngayon, walang magiging problema. Huwag. Si Lin mo ay nag-init lang ang ulo. Huwag mo siyang saktan. Ano? Gusto mo siyang protektahan? Sage, halika. Inumin mo muna ang bote ng alak na ito. Huwag kang magpakalabis. Kalabisan? Kalabisan ako. Gusto mong protektahan ang pretty boy na ito? Kailangan mong magbayad. Sa Cloud City, ang sinasabi ko ang batas. Lin mo, pretty boy ka nga talaga. Umaasa ka pa sa babae para protektahan ka? Nakakahiya. Tama. Isang biglaang yaman lang siya. Akala niya yung kaunting pera niya ay makakagawa ng malaking bagay sa harap ng malaking pamilya Huwang. Kahit si Zhao Man ay talagang sumuko. Ano? Ayaw mong uminom? Kung ayaw mo, siguradong mamamatay siya ngayon. Sage, inumin ko. Huwag mo siyang pahirapan. Ako ang bahala. Ano? Ngayon mo naisip mag-sorry? Sage, lumuhod ka agad at magmano ng 10,000 bises. Lin mo, huwag mo siyang pansinin. At tawag tayo ng pulis. Pulis? Ang tatay ko ay Deputy City Mayor. Ang buong Cloud City ay sa amin. Hanggat nandiyan ang tatay ko. Sino ang makakapigil sa akin? Ngayon, lumuhod ka at magmano. Kanina, gusto mong pilitin uminom si Zhao Man, di ba? Ano naman? Kanina ang yabang mo, ngayon. Gusto mo nang mag-sorry ng may alak? Mag-alok ng alak. Hindi siya karapat-dapat. Gusto kong lumuhod ka at magmano. Hindi ka karapat dapat mag-alok ng alak sa akin. Ang mababang uri na ito, talagang gustong mag-sorry ng may alak, no? Walang kwentang bagay. Mukhang pinagsisikapan mo talagang makisama sa mataas na lipunan. Sadyang pangit lang talaga ang kapalaran mo. Ang alak na ito, inumin ko. Huli na. Kailangang lumuhod at magmano siya sa akin ngayon. Gusto kitang painumin, pero ito'y huling inumin mo. Ngayon, tapos ka nang uminom. Ganito ang paraan ko ng pag-anyaya sa'yo. Lin mo, bakit ka ganoon ta-impulsibo? Nabaliw ka at nanakit ng tao.
Lin mo, gusto mo bang mamatay? Kuya. Lin mo, hinampas mo ang kuya ko? Anak siya ng Vice City Mayor. Pasukin ang mga tagapagpatupad. Hulihin siya. Pahihirapan ko siya ng 10,000 bisis. Sig, bilisan mo. Kuya, ang magistrate at ang Vice City Mayor ay talagang magkaibigan. Ang bilis mong nakapagdala ng tao. Lin mo, tapos ka na. Mamamatay ka talaga. Magistrate, hulihin mo siya agad. Papatayin ko siya. Bilis. Anong nangyayari? Ito ba? Huang Xiuan, ikaw ay inaaresto. Magistrate, dapat si Lin mo ang hulihin mo. Dapat siya ang pahirapan at tatayin. Magistrate, nalilito ka ba? Siya ang nanakit sa akin. Ang tatay ko ay Vice City Mayor. Bakit ako ang hinuhuli? Hindi siya. Ikaw talaga ang hinuhuli. Ayon sa reklamo ng isang nagpakilala, sa bodega sa labas ng Cloud City, maraming ebidensya ang nakita na nagpapatunay na ang Vice City Mayor ay nagkasala ng pang-agaw ng bata, pagtanggap ng suhol, at planadong pagpatay. Ngayong gabi, ang aking hal sa pagpapatupad ng batas ay iniutos na magpadala sa lahat ng inyong pamilya Huang at dalhin sa korte. Ano ba talaga ang nangyayari? Impossible ito. Sino ba talaga? Ang nakadiskubre sa lihim na bese ng tatay ko. Sino ang nagreklamo? Lin mo. Sinabi ko na, ang Huang family ay hindi makakaiwas ngayong gabi. Kuya, ano ang gagawin? Mag-isip ka ng paan, kuya. Tapos na ang Huang family. Nawasak ang aming pamilya. Lin mo, ikaw ang sumira sa aming Huang family. Gugutay-gutayin kita. Sa mga kasong ito, mahirap kang mabuhay para maghiganti. Magtipid ka na lang ng lakas at kumain ka ng mabuti, huwag kang mamatay na gutom. Dalhin na. Hulihin ang suspect. Habulin. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa pagprotekta sa akin. Paano mo nalaman? Ang lihim na bise ng Huang family. Ako nakakakita ako ng hinaharap. Alam mo ba na gusto kitang samahan sa pag-inom hanggang malasing ngayong gabi? Lin mo, ikaw ang pinakamahusay na lalaking nakilala ko. Magaling ka, matalino, at kahit malaking pamilya tulad ng Huang. Madali mong napabagsak. Ano pa ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Lasing ka na. Kaya gusto kong malaman kung ano pa ba ang kaya mong gawin. Hindi mo ba ako gusto? Hoy, sikat na artista, kumalma ka. Kuya, tapos na ang Huang family. Ano na ang mangyayari sa atin mula ngayon? Ano na ang gagawin natin? Lahat yon dahil kay Lin mo. Kahit mamatay ako, isasama ko siya. Ano ang gagawin natin? Yung babae sa tabi ni Lin mo, si Suwan. Ilabas natin. Sig. Saan ba to? Suwan, Nana, bakit ka nandito? may nangyari kay Huang Xiaotian. Pinatigil pa ang credit card ko. Kasalanan lahat yan ni Lin mo. Narinig ko ang nangyari kahapon. Hindi kasalanan ni Lin mo. Sino Hong Xiaoxian at Hong Xiuan ang may kasalanan? Sila ang pumilit. Pero dahil sa kanila, wala na akong pera. Ito, may pera pa ako. Kunin mo muna to. Ikaw, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Galing kay Lin mo. Binilhan pa niya ako ng maraming bagay. Binilhan niya ako ng kwintas. At bag. Suwan, payo ko sa'yo, umalis ka na kay Lin mo. Isa lang siyang walang puso at walang hiyana. Gigolo, kung hindi dahil sa kanya, mayaman na sana ako ngayon. Siya ang sumira sa buhay ko. Kung talagang kaibigan mo ako, umalis ka na sa kanya. Diyan, Nana, tama na yan. Palagi kang ganyan, doble kara. Maliwanag naman na. Sina Hong Xiuan at Hong Xiaoxian ang nang-api sa kanya. Pero lagi mong sinasabi na siya ang nanggugulo. Ano ang sinasabi mo? Nakita ko na ang totoo. Ganyan ka na dati. Yung isay si ticket ni Lin mo, sinabi mong pek. Sabi mo scalper siya, sabi mo sugalero siya. At palagi mo akong pinipilit na makipaghiwalay sa kanya. Ano? Ano ba ang sinasabi mo? Inapahiwalay kita sa kanya, para sa ikabubuti mo. Tama na. Maliwanag na minamata mo siya noon pa. Gusto mo siyang pagbayaran tapos sasabihin mong para sa ikabubuti ko. Huwag mo na ulitin ang mga ganyang salita. Tapos na ang pagkakaibigan natin. Mula ngayon, mag-ingat ka na lang. Dapat sa akin ang mga bag na yon, ang mga alahas na yon. Ako lang ang karapat dapat sa mga yon. Kung hindi ko makukuha, walang sinuman ang dapat makakuha. Lin mo, tulungan mo ako. Suwan. Hayop. Siguradong si Huang Xiuan at mga kasama niya ang may gawa nito. Gusto nilang mamatay. Boss ba? Nakita ko na si Huang Xiuan at mga kasama niya. Bitawan mo ako. Bitawan. Jayang Nana, masamang tao ka. Nakipag-isa ka pa sa kanila para kidnapin ako. Bakit ikaw lang ang nagkakaroon ng ganito karaming pera? Ako, naghihirap lang. Bakit si Lin mo ang pumatay kay Huang Xiaotian? Siya,
Parang nga lang nangyari. Ang hindi ko makuha, kayo. Hindi rin dapat makuha. Hindi ka pababayaan ni Lin mo. Lin mo, kung maglakas loob siyang pumunta, papatayin ko siya. Kuya, nakahanap ako ng ilang tropa sa daan. Pagdating niya, talagang mamamatay siya. Yung Master Huang. Pinsan, dalhin mo muna sila sa ibaba para magbantay. Kung dumating siya, patayin mo siya. Sage. Ara na. At ako dito, buhay na bubugbugin ang babae niya hanggang mamatay. Ipaparamdam ko kay Lin mo ang kapalit ng paghamak sa akin. Ayon sa Chloe, dapat malapit lang dito. Hindi ka sagutan. Ay, hostage sila. Ako nang harap sa kanila. Sage, mag-ingat ka. Lin mo, ikaw ang sumira sa pamilya ko. Kapag nahuli kita, hindi kita palalampasin. Huang Xiaoshan. Ikaw ba ang nagkidnap kay Suwan? Lin mo, hindi ko inakalang makarating ka talaga dito. Nandito si Suwan sa loob, pero hindi mo na siya makikita. Pakawalan mo siya ngayon din. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Lin mo, talagang hinahangaan kita. Talagang naglakas loob kang mag-isa. Sinira mo ang pamilya ko. Ngayong araw na ito, gigisahin kita. Subukan mo. Mukhang hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon ah. Mga tropa, hulihin ninyo siya. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Sugod. Tulong. Nagpapa-impress lang ah. Papatayin kita. Sino? Huwag kang gagalaw. Ako na ang magliligtas sa hostage. Suwan, ipopost ko ang video mo sa internet. Gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Gago ka. Huwag mo ako hawakan. Ang ganda-ganda. Swerte ni Lin mo. Okay lang. Pwede nating i-video ang masasayang eksena. Pag kinasal na kayo, ipapalabas ko ito sa kasal. Tana, magsimula na ang saya. Nana, ay record mo na maayos ang video. Huang Xiao, parang may naririnig akong ingay sa labas. Sasagipin ako ni Lin mo. Wala talagang makakahanap sa lugar na to. Si Lin mo, puro lang itsura yan. Di yan maglalakas loob na pumunta. Kakain ako ng tae. Sige, pagbibigyan kita. Lin mo, sagipin mo ako. Sina Huang Xiuan at Jiang Nana ang nagkidnap sa akin. Paano mo nahanap tong lugar na to? Naamoy ko na ang baho mong basura. Wala akong kinalaman dyan. Kinidnap mo pa ang sarili mong matalik na kaibigan. May puso ka pa ba? Lin mo, natatakot pa nga ako na di ka dati. Sinira mo ang pamilya ko. Ngayon, papatayin kita para maghiganti. Ingat! Ikaw lang. Gusto mong makipaglaban sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kayong gagalaw. Dakpin ninyo silang lahat. Ginoong Lin, buti na lang at nag-report ka. Lahat ng mga takas, nahuli na. Hindi ako. Wala akong ginawa. Sila ang mga takas. Wala akong ginawa. Jiang Nana. Hayop kang tao. Mga 10 taon na tayong magkaibigan. Hindi ko akalain nakikidnapin mo ako. Tao ka pa ba? Suwan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon, please. Basura! Lin mo, talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Alam ko, may pagmamahal ka pa rin sa akin, di ba? Mahal mo pa rin ako. Mag-propose ka sa akin. Sasagutin kita. Pakasalan kita. Di ka karapat dapat. Lin mo, huwag kang ganyan. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo na ako. Jiang Nana, hindi ko akalain na hanggang ngayon ang kapal pa rin ng mukha mo. Mahal ko talaga siya. Lin mo, ako na ang magpopropose sa'yo. Pwede na ba yon? Kung alam mo lang, bakit mo ako itinakwil noon? Ngayon, desperado kang habulin ako. Isa kang katatawanan. Paano ko malalaman na napakagaling mo? Bulag ako noon. Nagsisisi na ako ngayon, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagsisisi. Hindi ba't ikaw ang pinakawalang pansin sa akin noon? Wala ako, wala. Ang ginawa ko noon. Gusto ko lang magbigay inspirasyon sa'yo. Gusto kitang mapalago. Tumahimik ka. Ikaw, isang green tea na mahilig sa mayaman, nakakadiri. Pagkikidnap. Takas, kasangkot sa iligal, ang mga kasong ito. Sapat pa ipakulong kayo hanggang sa susunod na buhay, mga akusado. Jiang Nana, Huang Xiaochan. Huang Ziyuan, ikaw ay nagnakidnap. At nanggahasa kay Suwan.
May sasabihin pa ba kayo? Hindi ako sang-ayon. Bakit si Linmo, ang maliit na kut na ito, ay may ganito karaming pera? Bakit si Suwan ay may Linmo? Bakit? Dahil ikaw ay mahilig sa mayaman, dahil ikaw ay walang puso at walang dangal. Dahil alam mong labag sa batas, ginawa mo pa rin. Jayang Nana, magbago ka ng mabuti. Ipahayag ng hukuman na ang kriminal na si Huang Xiaochan, Huang Ziyuan, at Jiang Nana ay nahatulan ng pagkikidnap at panggagahasa, sentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo, at ang lahat ng ari-arian ng mga kriminal ay ibibigay bilang bayad pinsala sa mga biktima na sina Suwan at Linmo. Hindi ako sang-ayon. Bakit? Kayong dalawang maliit na cute. Papatayin ko kayo. Ang eksenang ito, parang nakita ko na ito saan man. Kung may susunod na buhay, hinding-hindi na maulit.